Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang action and war movie, na pinamagatang The Great Battle, na ipinalabas noong 2018. Nagsisimula ang kwento noong taon 654 AD, ito ang panahon kung kailan naghahari ang Tang Empire, na humawak ng kapangyarihan sa buong mainland ng China. Sa pagsisikap nitong palawakin ang teritoryo, ang dinastiyang Tang, sa pamumuno ni Emperor Taizong, ay naglunsad ng pagsalakay sa Korea na may layuning sakupin ang kaharian ng Goguryeo. Sumulong ang Tang Army patungo sa isang kuta sa hangganan na matatagpuan sa rehiyon ng Jupal Mountain ng Korea. Samantala, mabilis na inihanda ng Goguryeo Kingdom ang kanilang depensa, determinadong protektahan ang kanilang lupain. Ang mga puwersa ng Goguryeo, na may bilang na 150,000 sundalo, ay pinamunuan ni General Yon. Gayunpaman, hinarap nila ang hamon na labanan ang Tang Army na may bilang na 200,000 sa ilalim ng pamumuno ni Emperor Taizong. Sa simula ng labanan, nagtagumpay ang hukbo ng Goguryeo. Matagumpay na nalagpasan ng kanilang mga kabalyero ang mga depensa ng mga sundalo ng Tang at nakapasok sa linya ng infantry. Sa napakahirap na sitwasyong ito, iminungkahi ng tagapayo ni Emperor Taizong na umatras, ngunit ang emperador ay nanatiling umatake, tiwala sa kakayahan ng kanyang hukbo. Sa kabilang panig, naging kumpiyansa ang mga pinuno ng Goguryeo habang mahigpit na lumaban ang kanilang mga tropa. Gayunpaman, may plano si Emperor Taizong. Ipinakalat niya ang kanyang mga kabalyero upang lapitan ang mga puwersa ng Goguryeo mula sa magkabilang panig, na naglunsad ng isang sorpresang pag-atake. Di nagtagal, dinaig ng mga kabalyero ng Tang ang mga sundalo ng Goguryeo, na nag-iwan sa kanila na mawalan ng maraming sundalo. Nang mapagtanto ang malalang sitwasyon, inutusan ni General Yon ang kanyang mga tropa na umatras. Sa huli, sa 150,000 sundalo, 10,000 lamang ang nakaligtas. Kasunod ng tagumpay na ito, nahuli ni Emperor Taizong ang isang babae na nagngangalang Shimi. Napag-alaman na si Shimi ay isang babaeng sundalo na naglingkod sa ilalim ng pamumuno ng yumaong hari na si Yongyang, ang hari na nagtatag ng Goguryeo Kingdom. Gamit ang paghuli sa kanya para sa kanyang kalamangan, ginawa ni Emperor Taizong ang kanyang susunod na misyon, ito ay sakupin ang Ansi Fortress, ang huling hadlang sa pagitan ng China at ng kabisera ng Goguryeo. Sa paniniwalang hindi magagawang ipagtanggol ng Goguryeo ang Ansi, nagplano siya ng hindi madugong diskarte para sakupin ito. Upang makamit ito, sinadya ni Emperor Taizong na gamitin si Shimi, na may espesyal na koneksyon kay Yang Manchun, ang commander ng Ansi Fortress. Si Yang Manchun ay itinuring na traidor ni General Yon, dahil sa pagtanggi na kilalanin siya bilang ang pinuno ng Goguryeo pagkatapos ng kamatayan ng yumaong hari na si Yongyang sa panahon ng kudeta ni Yon. Samantala, ipinatawag ni General Yon si Samul, isang sundalo na sumasailalim pa sa pagsasanay. Inatasan ni Yon si Samul ng isang mahalagang misyon, kailangan niyang makapasok sa Ansi Fortress at patayin si Commander Yang Manchun. Pinili ni Yen si Samul para sa gawaing ito dahil siya ay orihinal na residente ng Ansi bago lumipat sa kabisera para sa pagsasanay ng militar. Naimpluwensyahan sa propaganda ni Yon, naniwala si Samul na si Yang Manchun ay talagang isang traidor at tinanggap ang misyon. Di nagtagal, umalis si Samul patungo sa Ansi Fortress. Sa daan, nakasalubong niya ang 2 sundalo ng Goguryeo na humiling na sumama sa kanya. Kinabukasan, dumating sila sa hangganan at nakasalubong nila ang 3 residente ng Ansi na nagpupumilit na itulak ang isang kariton na naipit sa putikan. Tinulungan sila ni Samul at ng kanyang mga kasama. Sa hindi inaasahan, isa sa mga residente ng Ansi ang nagpahayag ng kanyang sarili bilang si Commander Yang Manchun. Nang may naramdamang kahina-hinala, pinaghihinalaan sila ni Yang Manchun at ng kanyang kasama na si Chu bilang mga espiya ng Tang. Inutusan ni Yang Manchun si Chu na siyasatin ang kanilang mga kabayo. Nang malantad ang pagkakakilanlan ng 2 sundalo, inatake nila si Yang Manchun, ngunit mabilis na natalo ang 2 sundalo. Habang naghahanda si Chu na patayin si Samul, agad na ipinaliwanag ni Samul na siya ay isang sundalo na nakaligtas sa isang labanan laban sa puwersa ng Tang at siya ay nagmula sa Ansi. Sinabi ni Samul na ipinadala siya upang mag-aral at tumulong sa Ansi Fortress. Sa kabila ng kanyang paliwanag, nanatiling kahina-hinala si Yang Manchun at dinala si Samul sa kuta para sa karagdagang pagtatanong. Pagdating sa Ansi Fortress, namangha si Samul nang makita ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Si Commander Yang Manchun ay isang matalino na pinuno na lubos na iginagalang at minamahal ng mga tao.
Ngunit kailangang gawin ni Samul ang mahirap na misyon na itinalaga sa kanya ni General Yon. Noong gabing iyon, nilapitan ni Samul si Commander Yang Manchun upang magbahagi ng impormasyon tungkol sa mga plano ng Tang Army na salakayin ang kuta. Sa kanilang talakayan, ipinahayag ni Samul ang kanyang pagpayag na sumali sa Ansi Fortress sa paglaban sa mga puwersa ng Tang. Pagkatapos ay muling nakipagkita siya sa kanyang mga miyembro ng angkan, na kinukumbinsi ang pamunuan ng Ansi na hindi banta si Samul. Sa sandaling iyon, ipinakilala siya ni Commander Yang Manchun sa mga opisyal ng puwersa ng ANSI. Sila ay sina Poong, ang pinuno ng Sword Unit, at Wu De, ang pinuno ng X-Unit. Sa kabila ng lumalaking paghanga kay Commander Yang Manchun, si Samul ay pinagmumultuhan ng kanyang orihinal na misyon na patayin ang commander. Gayunpaman, pagkatapos masaksihan ang marangal na karakter ng commander, nagpa siya si Samul na talikuran ang misyon. Kinabukasan, nagsimulang ihanda ni Commander Yang Manchun at ng kanyang mga tropa ang kuta para sa nalalapit na pagsalakay ng Tang. Pinalakas nila ang mga depensa sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga barikada ng sibat at pagtatayo ng mga pader ng kuta gamit ang luwad at putik. Gayunpaman, naantala ang paghahanda nang mapansin ni Commander Yang Manchun ang kawalan ng isa sa kanyang mga opisyal, si Paso. Sa paghahanap sa kanya, natagpuan ni Yang Manchun si Paso kasama ang kanyang nakababatang kapatid na babae, si Bekha. Mahigpit na ipinagbawal ng commander ang kanilang relasyon hanggang matapos ang digmaan, sa takot sa posibleng trahedya ng pagkawala ng mga mahal sa buhay sa labanan. Pagkalipas ng ilang araw, nakita ng mga puwersa ng ANSI ang mga sundalo ng Tang malapit sa kuta. Pagkatapos ay binalaan ni Commander Yang Manchun ang kanyang mga tropa na si Emperor Taizong at ang kanyang napakalaking hukbo ay paparating na. Inutusan niya ang lahat na maghanda para ipagtanggol ang kanilang teritoryo. Si Samul, na inatasan na bantayan ang mga tarangkahan ng kuta, ay nagulat nang utusan siya ni Commander Yang Manchun na ahitin ang kanyang balbas. Nahati sa pagitan ng kanyang katapatan kay General Yon at sa pagtitiwala na ipinakita ni Yang Manchun, nahihirapan si Samul na kumilos, lalo na ngayon na nasa panganib ang kuta. Lingid sa kanyang kaalaman, si Commander Yang Manchun ay naghinala na sa kanyang tunay na intensyon ngunit piniling magtiwala sa kanya. Samantala, si Emperor Taizong ay sumulong patungo sa Ansi Fortress kasama ang hukbo na may bilang na 200,000 sundalo, isang nakakatakot na bilang kumpara sa 5,000 na tagapagtanggol ng Ansi. Sa kabila ng napakaraming pagsubok, si Commander Yang Manchun ay nagbigay inspirasyon sa kanyang mga tropa na lumaban ng buong tapang upang protektahan ang kanilang mga pamilya at teritoryo. Sa unang pag-atake, inutusan ni Emperador Taizong ang kanyang mga tagahagis ng bato na sirain ang pader ng ANSI. Gayunpaman, ang kuta, na binuo gamit ang matibay na luwad at putik, ay hindi nasira sa pag-atake. Dahil sa pagkabigo, inutusan ni Emperor Taizong ang kanyang infantry na sumulong, na suportado ng mga archer. Isang matinding labanan ang naganap nang marating ng Tang infantry ang pangunahing gate. Inutusan ni Commander Yang Manchun si Paso na pamunuan ang pag-atake ng mga kabalyero, habang inutusan ni Bekha ang mga archer na magbigay ng cover fire mula sa malayo. Nang tuluyang masira ng mga puwersa ng Tang ang pangunahing gate, natarante si Samul. Gayunpaman, tiniyak sa kanya ni Commander Yang Manchun, na inihayag na ang pagpayag sa kalaban na sirain ang pangunahing gate ay bahagi ng kanyang plano. Ang sumasalakay na mga sundalo ng Tang ay nakulong sa mga nakatagong sibat na barikada, dahilan para sila ay madaling matamaan ng mga archer ng ANSI. Pagkatapos ay naglunsad ng pag-atake si Commander Yang Manchun gamit ang isang strategic encirclement formation. Ang hukbo ng Tang ay nagtakbuhan sa kaguluhan, kung saan marami ang tumakas sa larangan ng digmaan. Kinikilala ang kanyang pagkatalo, si Emperador Taizong ay nag-utos ng pag-atrids na inamin ang kanilang pagkatalo sa labanan. Nang gabing iyon, ang mga taga-nayon ay kinuha ang mga palason na nakabaon pa rin sa katawan ng mga namatay na mga kaaway, umaasa na magagamit muli ang mga ito. Samantala, ipinagdiwang ng mga sundalo ang kanilang matapang na tagumpay sa pamamagitan ng komunal na pagkain upang mabawi ang kanilang lakas. Sa gitna ng maligaya na kapaligiran, nakipagbuno si Samul sa kanyang panloob na kaguluhan, na pinagmumultuhan ng utos ni General Yon na patayin si Commander Yang Manchun. Kinaumagahan, si Samul, na nabigla sa kanyang magkasalungat na pag-iisip, ay nagpa siya na isagawa ang kanyang misyon. Sa isang kritikal na sandali, hinarap ni Commander Yang Manchun si Samul, ipinaliwanag ang katotohanan sa likod ng mga akusasyon ng pagkakanulo.
Taliwas sa pinaniniwalaan ni General Yon, si Commander Yang Manchun ay kumilos upang iligtas ang kaharian, hindi ipagkanulo ito. Nilinaw niya na ang mga open field na labanan laban sa mga puwersa ng Tang ay walang saysay dahil sa kanilang napakaraming bilang. Sa halip, si Commander Yang Manchun ay nakatuon sa pagtatanggol sa Ansi Fortress, alam na ito ang susi sa pagprotekta sa kanilang lupain at mga tao. Ang pagpapadala ng mga reinforcement ni General Yon ay magreresulta lamang sa isang mahirap na pagkatalo. Ang kanilang pag-uusap ay pinutol ni Chu, na nagulat na ang puwersa ng Tang ay naglulunsad ng isa pang pag-atake. Walang pag-aalinlangan, tinalikuran ng mga tagapagtanggol ng Ansi ang kanilang talakayan at nagmamadaling maghanda para sa labanan. Pagbalik sa larangan ng digmaan, si Commander Yang Manchun ay nagulat nang makita ang Tang Army na nangunguna. Ang kanyang mga tropa ay nakikibake sa ilalim ng walang tigil na pag-atake. Si Samul, desperado para sa isang solusyon, hinimok ang komandante na kumilos. Nang walang ibang pagpipilian, si Commander Yang Manchun ay agad na pumasok sa labanan. Inutusan niya ang ilan sa kanyang mga sundalo na maghanda ng langis na naglalayong gamitin ang mga ito para sirain ang mga tore ng kaaway, na naging dahilan ng pagpasok ng mga sundalo ng Tang sa pader ng kuta. Sa ilalim ng pamumuno ni Commander Yang Manchun, matagumpay na nabuwag ng mga puwersa ng Ansi ang mga tore ng paisa-isa. Nang nasaksihan ito, natigilan si Emperor Taizong. Nahirapan siyang paniwalaan na ang isang maliit na kuta tulad ng Ansi ay nagawang labanan ng kanyang napakalaking hukbo, hindi isang beses ngunit 2 beses. Bilang resulta, noong gabing iyon, umatras ang puwersa ng Tang sa ilalim ng utos ng emperador. Kinabukasan, gumawa si Emperor Taizong ng bagong diskarte para masakop ang Ansi Fortress. Sa pagkakataong ito, ipinadala niya si Shimi, isang babaeng sundalo at manghuhula, sa kuta na may tiyak na misyon. Ang kanyang gawain ay kumbunsihin si Commander Yang Manchun, na ang kanyang mga pangitain ay nagpapakita sa hindi maiiwasang pagkatalo ng Ansi. Siya ay inutusan na himukin ang commander na sumuko sa mga puwersa ng Tang. Gayunpaman, dumating si Shimi hindi lamang bilang isang espiya ng Tang kundi bilang isang lihim na kaalyado ng Ansi. Inihayag niya kay Commander Yang Manchun ang susunod na plano ng Tang na magtayo ng isang artipisyal na bundok na magbibigay sa kanila ng kalamangan sa taas kaysa sa isang kuta. Nilalayo ni Emperor Taizong na gamitin ang ambisyosong diskarte na ito upang makakuha ng mataas na kalamangan. Hindi nagtagal, pinakilos ni Emperor Taizong ang kanyang buong hukbo upang itayo ang artipisyal na bundok na direktang nakaharap sa Ansi Fortress. Sa dami ng mga tropa na nasa ilalim ng kanyang pamumuno, tiwala siyang matatapos ang proyekto sa loob ng 2 buwan. Kasabay nito, ang mga tagapagtanggol ng Ansi ay lalong nababalisa ng mapagtanto nila na ang lahat ng kanilang mga pagsisikap ay maaaring hindi sapat upang labanan ang hindi pa nagagawang diskarte ng Tang. Hindi nagtagal, si Paso, kasama ang kanyang unit ng kabalyero, ay nagmungkahi ng isang matapang na plano na salakayin ang tolde ni Emperor Taizong habang ang mga puwersa ng Tang ay abala sa kanilang trabaho. Dahil kulang ng mas magandang alternatibo, atubiling inaprobahan ni Commander Yang Manchun ang plano. Gayunpaman, hindi nangyari ang mga bagay tulad ng inaasahan. Inaasahan na ng hukbo ng Tang ang pananambang, na ginawang isang mapaminsalang kabiguan ang operasyon. Ang mga puwersa ni Paso ay natalo, at si Paso lamang ang nakabalik sa kuta, na malubhang nasugatan. Bago namatay sa kanyang mga sugat, isiniwalat ni Paso na may isang espiya na nakapasok sa mga tropa ng Ansi, na ikinagulat ng lahat sa kuta. Pagkatapos ng kamatayan ni Paso, ang kanyang nagdadalamhating kasintahan, si Bekha, ay nakiusap kay Shimi, isang kilalang manghuhula, na gamitin ang kanyang mga kapangyarihan upang maibalik ang espiritu ni Paso. Sa halip, inamin ni Shimi na siya ang espiya na nagbahagi ng mga plano ng Ansi kay Emperor Taizong. Galit sa kanyang pagkakanulo, si Commander Yang Manchun, sa kabila ng kanilang nakaraang relasyon, ay idineklara ang kanyang mga aksyon na hindi mapapatawad. Sa isang biglaang pagkilos, pinatay ni Samul si Shimi nang hindi naghihintay sa utos ng commander. Dahil gusto niyang maghihiganti, nag-iisa si Bekha upang salakayin ang kampo ng Tang at ipaghiganti ang pagkamatay ni Paso. Gayunpaman, nabigo ang kanyang pagtatangka at napatay siya sa proseso. Kasunod ng mga pangyayaring ito, nawala si Samul mula sa Ansi Fortress nang hindi nagpapaalam sa sinuman, na iniwan ang mga taga-nayon sa isang mahirap na sitwasyon. Kinabukasan, inihayag ng mga puwersa ng Tang na ang kanilang artipisyal na bundok ay matatapos sa loob lamang ng 10 araw.
Samantala, ang mga tagapagtanggol ng ANSI ay nagpupumilit na makabuo ng isang praktikal na diskarte upang kontrahin ang paparating na banta. Dahil sa inspirasyon ng kanyang mga anak na naglalaro ng putik, si Commander Yang Manchun ay gumawa ng plano na magukay ng napakalaking underground tunnel patungo sa ilalim ng artipisyal na bundok. Habang tinitipon ang mga lokal na minero, iniutos niya ang paghukay ng isang tunnel patungo sa artipisyal na bundok upang ito ay gumuho. Pagkalipas ng ilang araw, dumating si Samul sa Goguryeo capital upang makiusap kay General Yon para sa mga reinforcements upang ipagtanggol ang Ansi Fortress. Sa kabila ng matapang na pakiusap ni Samul, nagpahayag ng pagkabigo si General Yon, na inakusahan siyang nabigo sa kanyang misyon at ipinagkanulo ang kanyang tiwala. Sa araw ding iyon, inutusan ni Emperor Taizong ang mga puwersa ng Tang na ilunsad ang kanilang unang pag-atake mula sa bagong natapos na artipisyal na bundok. Gayunpaman, ang mga tagapagtanggol ng ANSI ay nahirapan dahil ang ginawa nilang tunnel ay muntik nang gumuho dahil sa ulan. Pagkatapos ay nagboluntaryo ang isang minero na sirain ang mga beam gamit ang palakol, kasama ang ilang iba pa, upang makumplito ang misyon. Habang inilunsad ng mga puwersa ng Tang ang kanilang pag-atake, hindi nila alam na ang mga tagapagtanggol ng ANSI ay nagsagawa ng kontradiskarte sa ilalim ng lupa. Nang magsimula ang pag-atake, gumuho ang tunnel na sinira ang artipisyal na bundok. Agad na inutusan ni Commander Yang Manchun ang kanyang mga tropa na sakupin ang bundok. Ang matapang na hakbang na ito ay nag-iwan kay Emperor Taizong na hindi makapaniwala. Determinado na bawiin ang bundok, inutusan ng emperador ang kanyang mga puwersa na lumaban, na nagpasimula ng isa pang matinding labanan. Ang mga tagapagtanggol ng ANSI ay nanindigan, gamit ang mga palaso at naglalagablab na gulong upang itaboy ang kalaban. Nagpatuloy ang labanan sa loob ng ilang araw. Sa kabila ng pagiging outnumber, pinamunuan ni Commander Yang Manchun ang kanyang mga tropa ng may hindi matitinag na determinasyon, nagpaputok ng mga palaso kahit na ang kanyang mga kamay ay nasugatan. Nang maubos na ang supply ng palaso, ginamit niya ang royal bow na iniwan ng yumaong hari na si Yongyang. Bagamat ang busog ay kilalang-kilala na mahirap gamitin, si Commander Yang Manchun, na hinimok ng kanyang determinasyon, ay nagawang gamitin ito at direktang nagpaputok ng palaso kay Emperor Taizong, na tumama sa kanyang mata. Habang nanghihina ang Tang Army, narinig nila ang mga paparating na kabalyero. Ang mga puwersa ni General Yon ay sa wakas ay dumating upang suportahan ang Ansi Fortress pagkatapos itong hikayatin ni Samul. Sa pamamagitan ng mga reinforcement, matagumpay na napaatras ng mga tagapagtanggol ng ANSI ang mga puwersa ng Tang, na siniguro ang kanilang tagumpay. Pagkaraan ng 3 taon, si Emperador Taizong ay namatay dahil sa pinsalang natamo niya sa labanan, at sa kanyang huling hininga, iniutos niya na hindi na muling salakayin ang Ansi Fortress. Samantala, nagpaalam si Samul kay Commander Yang Manchun, na inihayag ang kanyang mga plano na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa militar sa Goguryeo capital. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.